I'm not the type of traveler na super budgeted kasi I like to pay for convenience and that's the reason why I'm working. Ooh! So guys, ito yung airport bus station. Napansin ko, mahilig sila sa mga ganitong protein shakes. Yung may mga flavors. Tapos nakaganito siyang pack. Torride, nasa 3,000 isa. 6,000. Mahal, pakita mo. BDP. Maganda din sa loob. Kung natatandaan niyo yung vlog ko last year. It's a chocolate biscuit. Ito yung mga iuuwi natin sa Pilipinas para sa mga pamangkin ko. So masarap to. Pwede nyo rin tong pampasalubong sa mga kids ninyo. So, konti lang yung binili natin, of course. Una, itong mga face mask na to, it's a wrinkle bounce waterfall perfecting mask. Ayan, pili na tayo ng damit natin. Tinanggal ko na yung mga jackets ko. Tapos dito namin nilagay sa orange bag lahat ng gamit namin. Yeah! Arrived in our second hotel here in Seoul, South Korea. This is in Dongdaemun. Ito na yung hotel namin. At may nag-receive na ng luggage namin agad. This is of course, you know, the logo. It's Novotel. Syempre, hindi na tayo lalayo. Novotel tayo. 20th floor yung check-in and reception. So, this is how their lobby looks like. It's very spacious. Ito yung entrance, dyan kami nagpumasok kanina. So dito sa rooftop bar, outdoor pool meron. 20th floor reception, food exchange, gourmet bar, in balance, pool fitness meron din sa 20th floor. Second floor mga meeting room, kids zone, boardroom. Ito yung first floor, dyan tayo galing. Tapos parking nasa baba. Tsaka grand ballroom. Ang weird, no? Grand ballroom nila nasa B1. So yes, we are in our favorite hotel, Novotel. Hindi to budget hotel, guys. Pinili ko siya because of its proximity to Dongdaemun Design Plaza. Tapos meron ding sakayan going to the airport here. You know, I'm not the type of traveler na super budgeted kasi I like to pay for convenience and that's the reason why I'm working. So nag-explain ako, 'di ba? So ito, dito magche-check-in. Beautiful lobby. Beautiful reception, gourmet bar. Wow, with the view. Oh my God. Ito yung pool. Indoor pool siya. Wow, it's a lap pool. Malamig nga naman kasi. Ito yung bar. Wow. Oh my God, pwede mag-work dito. Oh my gosh, look. Para ka nang may sariling observation deck. Ay, hospital pala yung nasa baba. National Medical Center. Tapos ito, may mga snow pa sa baba, oh. View of mountains and buildings. Ayun, Dongdaemun Shopping Complex. Ayun. Elevator floor na to. LED lahat. You know guys, lahat ng mga tao dito, local dito, ayaw ng winter. So feeling ko last ko na to. Kasi iba daw talagang winter dito sa Korea compared sa Japan. So maybe if magpupunta kami ng winter, sa Japan na lang kami, not here because ang sakit-sakit sa balat. Alam mo yung feeling na parang may botox ka sa cheeks mo at saka sa lips mo, ganun. Parang numb na numb siya pagka wala kang mask or wala kang warmers. Anong floor natin? Ay, anong room natin? 1710. 1710. Ganda naman ng door. Parang wood panel. Wow, corner. May ground? Wow. Blackout lights. Wow. Wow, ang laki. Ooh. Pakibukas yung bintana, mahal. Para may ilaw na agad. Wow. Ah, okay. Hindi siya fully window like Mercure, pero magkapatid sila. Feeling ko mas maluwag yung Mercure.
Pero parang same lang din yung square, nila, meters. Oh, may welcome snacks sila. Di pa natin nakakain yung welcome snacks at sa Mercure. Meron ulit dito sa Novotel. So, ito yung side table nila. Yan, pipicturean ni Mike. Tapos, ito yung view natin. Yung parang view rin sa taas kanina, yung pinakita ko sa inyo. And then, this is their working desk. Ano bang meron dito sa working desk na yan? May lamp. Tapos, saksakan dito. Phone. Itong mga to. Facilities. Pero syempre, di naman natin babasahin yan. Ito yung interior. King size bed. And then, may alarm clock dun sa gilid. Wow. Meron silang automated something on ng mga ilaw. Wait English natin. English. Pwede ka hey Genie, turn off the bedroom light. Tapos, events, room device, temperature, pwede mo pang dito. Amenities, concierge. Tapos may mga saksakan ka rin here. Meron din pindutan ng mga lights. This is their TV. Anong meron dito sa TV? Ayan, storage lang siya. Ito, storage din. Ito ay welcome drinks. Ayan, free siguro tong dalawa na may nakalagay na welcome. Tapos may soft drinks and beer. Tapos, ito na yung ref nila. Ang galing mo. May wine glasses. Wow, may Nespresso. Tapos may electric kettle. Uy, ang daming coffee pods. Tapos ito, lagayan to ng luggage. Yan. Luggage rack yan. Tingnan natin to. Oh, may lagaya. Ito, hangers. Tapos may robe. May iron and ironing board. Tapos may slippers. Hotel slippers din. Tapos, safety deposit box. Ito naman ay, storage din. Storage. Boat storage. And on this side, this is your full body mirror. And then, the sink with the robe. The signature deep nature. Ito talaga yung hinahanap ng mga tao even sa Novotel Hotel sa Hong Kong. Yan talaga yung amoy na yan. Lahat ng tao yan gusto. Walang toothbrush. Just like Mercure. Body lotion, shower cap. Tapos may hair dryer din sila. Then hamper. Ayun yung hamper. May weighing scale. Ito ang toilet. Yehey! May bidet. Ayan. May bidet. I'm so happy. Ito naman yung kabila. Magkahiwalay na naman ang shower. Rain shower sa taas. Ayan, rain shower and handheld shower. So, alam ko ng amoy ko dahil same sa lahat ng Novotel. Same. Nice! I love it. Iba talaga pag Novotel. Bakit ko to pinili, guys? Kasi very convenient location siya. If you want also shopping, tapos puntahan mo yung Dongdaemun Design Plaza, tapos gusto mo ng mga stores and all restaurants, Korean barbecue, lahat nandito siya. And then, also, this is literally 20 steps, sabi nung staff sa baba. 20 steps away from the airport limousine bus station. So, kapag sasakay na kami, pauwi namin on Saturday, diretso na kami. Sakay na lang kami ng bus. Yun na yun. Diretso ng airport yun. O, diba? Very convenient siya. Galing. Yun ang gusto natin, convenience. So, si Mike, the usual, very comfortable na siya dyan. Sa sofang yan. Yan na yung luggage namin. Delivered to us. We are here at the Premium Lounge or Executive Lounge ng Novotel in Dongdaemun. So, they have free food here for members. So, since we're members, we can grab food here. Medyo tipid tayo today. Hindi tayo gagastos. So, ito yung mga food. Soup, bread, salad. Merong salmon. Yan, salad. Only drinks also. Coffee, tea. At nag-alcohol na nga po siya, mga kaibigan. White wine. No, this is Moscato. Moscato, that's for me. I know I can't. Tapos yung mga nila dito merong parang pwede ka mag-work dito, pwede ka kumain dito. And very cozy. So, again, since we're members of a core group of hotels, so yan yung mga Novotel, Mercure, Fairmont, Sofitel. Yun yung mga perks kapag nasa ibang bansa ka, pag binook mo rin sila. Tapos, you actually get certain level of tier. You can enjoy premium lounge. So, isang perk yun. So, meron ako mga friends na ni-refer ko na maging member ng Novotel since they're always traveling as well. Yung IBIS is also part of Accor, so you can actually avail of that. So, let me know if you want to become a member. Meron kaming agent na nag-aalaga sa amin na pwede namin i-refer sa inyo para sila rin mag-alaga sa inyo. So, this is what I'm having. Takoyaki, smoked salmon, pesto pasta, and broccoli soup. Si Mike, cheese, fruits, and salad. Saan mo ko shrimp? Kasi yung parang salad. Yep. Okay. So guys, ito yung
airport bus station na super like few steps away lang siya from Novotel. So ito siya. Interval niya is every 10 to 15 minutes. Start time niya is 4:34 a.m. So 6:001 kapag galing kayo ng airport, ito yung sasakyan niyo na bus kung bababa kayo dito sa Novotel. Tapos, nakalagay dito na ang last bus ay 7:54, interval 10 to 15 minutes. Kung magkano siya, 70,000 won sa adult, sa child 12,000 won. Tapos, ang travel time niya is 1 hour and 40 minutes from here in Novotel, Dongdaemun. So, may sarili siyang bus station. Ito na siya, technically. Pag uuwi ka, very, very convenient kapag galing ka dito sa Dongdaemun, sa Novotel mismo. Kasi hindi ka na mag-Uber, hindi ka na magbabas, hindi mo na bibit-bitin yung marami mong gamit kasi lalakad ka na lang ng konti. Tapos, andyan na rin yung subway. Yung sa likod nitong bus, yan, yung pababa, subway na yan. So, mas malapit yung subway sa Novotel mismo. Tapat na tapat lang. Ang galing! Kasi ito yung hospital. Tapos ito, mga shopping district, coffee areas, may restaurants dito. Tapos naalala nyo last year, dito tayo kumain ng masarap na samgyupsal. Dito sa street na to. Tapos itong first na restaurant na yan, dyan tayo kumain ng samgyup. Kasi yan, may Starbucks. Tapos may Olive Young. Ayan na yung Olive Young. May money exchange dito. Bus station, ito na. Walang alam ko saan papunta yan, pero bus station siya. Tapos maraming restaurants, may convenience stores. So di ka mahirapan pag dito ka sa Dongdaemun Novotel nagstay. Kasi yan na yung Olive Young. And then, may restaurant din dito. Marami kumakain locals. Tapos, mayroong 7-Eleven here. Tapos, ito na yung Dongdaemun Design Plaza. Napakalapit lang. Tapos, may shopping mall na dyan sa likod nito. Napaka-convenient. Tapos, pwede ka maglakad doon, mag-jogging-jogging. Ganun. Pwede tayo ng Olive Young. So, dito tayo sa loob ng Olive Young and prepared to be overwhelmed. Yun talaga yun eh. Ay, ang cute oh. Merong curling iron na maliit lang. May mga maliliit na pransya ng buhok, maliliit na curling iron. All types of skincare, it's here in Olive Young. Kasi ito yung favorite ni Mimi, yung mga bagel chips yan. Dahil Queen of Korea din yun. Yan yung mga binibili niya dito. Alam mo, napansin ko, mahilig sila sa mga ganitong protein shakes, yung may mga flavors, tapos nakaganito siyang pack. So, kung gusto mo ng protein shake, melon, protein shake, ayan, granola, okay din no? Nakapack na siya agad. Hindi mo na siya kailangan timplahin. Lalagyan mo na lang siya ng tubig, tapos haluin mo na lang siya. Iba't ibang klaseng skincare. Na-overwhelm na ako. May power bank din. Meron ding mga parang AirPods, toothbrush. Ito, bumili rin ako dati nito. Itong brand na to. Dati sa Olive Young last year. Wrinkle repair siya na hydrogel. Pero alam mo, nangati talaga ako. Kaya hindi ko na siya nagamit. Tapos ito, binilan ko ng ganito si Mike para sa marka ng galit niya. Effective siya for how many hours. Tapos babalik na naman siya. Kailangan parang paggagamitin mo siya, gamitin mo lang siya on that day. Alam mo yung for special events. Kasi yan, mga pimple patches and all. Ako ayoko na talagang ma-complicate yung sarili ko sa ganyan. Kasi parang may new skin naman ako, it's very effective and all, so hindi ko naman na kailangan. Pero kung mga facial mask, okay lang. Kasi maganda rin naman yung mga facial mask nila. Mas ko sa mga Japanese na brands. Mas gusto ko yung mga Japanese brands. It's just me. Ito din yung binili ni Mike na breath freshener. Masarap siya. Garglin. Oh my God, sobrang daming makeup. Di mo na alam kung anong pipiliin mo sa sobrang dami. Cup tools. Sana may spatula kasi yun talaga gusto kong bilhin, spatula. Pero parang wala sila. So, Toriden pa rin pala ang number 1 nila na mask here. So, naka-sale pa siya, 15,000 for 10 sheets. Kasi ang regular price is 30,000. Tapos ito naman, Dive-In Serum. 35,000 yung isang box. May laman siya na serum, tas pad, tapos cream. Meron din silang mga heat tech dito. Na yung mga toning pads, mga facial masks. Oh my God. Ang isa ay 3,300 sa Mediheal. Tapos isa naman 2,000 won. Toriden, nasa 3,000 isa. 6,000, iba-iba. 1,500 naman tong isa. Bili tayo ng isang cleansing sheet. Micellar by Festa. Kasi minsan tamad ako mag-skincare. So, pag pagod na pagod ka na, at least mapunasan mo lang yung mukha mo. Ito naman yung Dalba.
29,000, 100 ml. Ito yung mga presyo nila, 58,000 naman. Iba-ibang klase. Siyempre, overwhelmed na ako. Deep Firming Wrinkle Improving for 6,000 won. Try natin to. Mahal, pakita mo. So, paglabas mo, meron ng mga shopping mall dito. Yan, may Uniqlo dyan, 7-Eleven ulit. Tapos, ayan na yung Dongdaemun Design Plaza. Yung building na yun nakalagay, oh. World Wholesale Market. Buong floor yan na mall. Pero never pa namin yan napuntahan. So, kung gusto mo maglibot-libot dito, marami kang makikita. Dun shopping mall. Tapos, ito na yun. DDP. Maganda dyan sa loob. Kung natatandaan niyo yung vlog ko last year. So from here, POV, ayun yung hotel. O, diba? Very much accessible sa cafes, restaurants, malls. So guys, we're back in Hongdae kasi magmi-meet kami ng mga friends later. So from Dongdaemun, 23 minutes lang siya via train. 12 stops lang siya. Going to Hongik University, yun yung station na bumaba kami. Tapos naglakad kami dito. Tapos binili ko na rin tong pasalubong ko kay La Charlie. Ito yung gusto nila. So it's a chocolate biscuit. Ito yung mga iuuwi natin sa Pilipinas para sa mga pamangkin ko. So masarap to. Pwede nyo rin tong pang pasalubong sa mga kids ninyo. This is only 1,500 won. Kaya murang-mura siya. Hey guys, good evening. We're back in our hotel. So, na-meet natin kanina. Actually, hindi na ako nakapag-vlog kasi ang bilis na lang ng pangyayari. Tapos, napasarap na yung kwentuhan. So, nag-meet up tayo with the Senzons kanina, AJ and Mo and Jax. So, Jax arrived today and we just had dinner together. And konting kwentuhan of, hindi pala konti, maraming kwentuhan of course. And then, yun, we called it a night. So, I just want to share briefly what I actually bought today. Kasi bumili na kami ng mga gusto namin bilhin today kasi baka wala na kaming time bukas dahil tomorrow is our last full day here in Seoul, South Korea. We'll be going home on the 31st na ng morning. So, of course, uunahin natin yung mga pinamili natin sa Olive Young. Ayan. So, syempre, hindi natin papalampasin na pumunta tayo ng Olive Young. Although, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, na konti lang talaga yung gusto kong bilhin because parang mas nagustuhan ko mag-shopping sa Japan more than here. Tapos mas mura rin doon. So, konti lang yung binili natin, of course. Una, itong mga face mask na to, it's a Wrinkle Bounce Waterful Perfecting Mask. Kahi ang pangalan niya. Kahi Soul. So, 9 hyaluronic acid daw ang meron nito. Actually, binigay to sa amin ng tour guide namin last year, si Stella, if you remember her. She gave us this gift and isang sheet na ganito and sobrang ganda niya. It's actually mahal pala, 4,000 Korean won pala siya. So, technically parang 200 pesos isang sheet nito. So, yan. Bumili tayo ng 4. Wala lang. Gusto ko lang bumili ng 4 para tipid ng konti. Hindi na kaisang box. Alam mo yun. Tapos of course, I also bought this Toriden. Kasi number 1 brand nito na to Toriden. So, brightening vitamin C mask naman siya. I also bought this Toriden na deep firming wrinkle improving. Kasi medyo tumatanda na tayo kaya puro mga wrinkle, vitamin C, ganyan. Yan yung mga gusto nating bilhin. Also, may nagpabili sa amin ito, retinol, hindi sa amin. So, papakita ko lang sa inyo kung ano to. Yan, retinol siya. Parang sikat to na brand dito daming commercial. Also, may mga binili kami for our friends na nagpabili sa amin. Itong Dr. Althea. Yan, I don't know. Ano ba to? Relief Cream. Niacinamide. Tea tree, ganyan. Panthenol, yan. Cream siya. Pinabili sa amin. And then, itong Beauty of Joseon Matte Sunstick. Yan. Pinabili din sa amin to. Hindi sa akin to. So, of course, finally, meron na akong own spatula for my makeup. Talagang ang tagal ko na naghahanap nito kasi wala rin akong makita sa mga sa Pilipinas. Tapos parang never naman ako nag-try sa Shopee. So, thank God meron na nito. And of course, sabi ko nga sa inyo kanina ito, binili ko rin tong by Festa na micellar cleaning sheet pag tinatamad tayo mag-skincare. Para pag pagod na, ang daming ginagawa. So, punas na lang sa mukha.
Yan yung mga binili natin sa Olive Young. Ito naman yung mga binili natin sa convenience store, sa 7-Eleven, at saka sa CU. So una, bumili na kami ng pang-warmers namin bukas kasi we're going skiing. So ito, warmers. This is like 1,200. So mga less than mga 50 pesos tong isang ganito. And then, binili ko para sa mga pamangkin ko. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, kalimutan ko na. Parang, basta maraming ganito yung binili natin. Chocolate biscuit siya. And ito, bigay ni Jax. Hindi ko to binili. Bigay ni Jax to. Thank you. Masarap daw to, kaya binili niya sa amin. Yung asawa ko, bumili na ng mga tsokolate niya. Alam niyo na, mahilig siya. At ako, ito lang naman ang bisyo ko, chichirya. Ito ang favorite kong chichirya dito sa Korea na nasa 7-Eleven lang nabibili. So, para siyang Nuda Crunch. Bulgogi flavor siya na noodles. So, crunchy noodles siya. Hindi na kailangan lutuin. Kakainin mo na lang ng ganito. Ito lang talaga yung gusto kong chichirya. Yeah, so that's my haul for today. And I'll see you tomorrow kasi tomorrow is ski day. First time namin magsi-ski ever. Hopefully and praying na wala namang masamang mangyari sa amin bukas. Hindi kami ma-injure, diba? So, exciting. See you guys. Bye! Good morning, everybody. So, just taking over of my wife kasi ako ang magbe-breakfast today. I just want to show you kung ano yung available sa breakfast natin dito here at Novotel. So, ito yung mga available nila. Of course, meron silang bread. Ayan. They have breads. They have croissant. They have itiao, but this is churros for some. May waffle, may chocolate muffin, may apple turnover, there's Nutella. Napakalaking Nutella naman yan. And then there's bread, and then there's cheese as well. And then here, meron silang cereals. And there's fruits, then juices. And then when you go to this side, morning, there's crispy bacon, there's soft bacon, grilled asparagus, sausages, there's potato, chicken, eggs. Masarap ang breakfast nila dito. Kaya excited akong kumain. Meron pa pala. There's coffee area, and then there's salad if you want salad. There's also cold cuts. Meron silang soup. There's congee, may potato soup, and beef seaweed soup. And I think on this side, meron silang rice. Dami. Kain na. Good morning, guys. Dito na tayo sa ski resort. Pagpasok mo dito sa ski resort, bibigyan ka ng orange bag. Dito mo lalagay yung mga damit mo. Medyo magulo lang dito guys ngayon kasi ang dami magsiski. So, pagtingin mo dito, may mga sizes na yan sa taas. Kung anong size mo, pipiliin mo yung top and bottom mo. Tapos, importante dito yung protector. Ito, kung wala nito, pag na-aksidente ka, mahirapan ka kasi pwede ka talagang ma-injure. So, may belt din yan nakasama and all. Tapos yun. And then, ayan, pili na tayo ng damit natin. So, ito yung asawa ko. Pipili na siya ng pants. Tapos may mga changing rooms naman dito. Kailangan mo din tong mga socks and important kasi masakit sa shin yung snow boots. Guys, ito na yung napili ko na, na jacket. Kasi gusto ko makulay para pag nahulog ako, kitang-kita ako, diba? So, ito naman yung mga pantalong ko parang mga yellow. Si Mike na nagbitbit para makapag-film ako. Tapos, pili ka ng gloves kasi important din yan, sobrang lamig sa labas. Tapos, helmet. Yan. So guys, nakabihis na tayo ngayon. Pero helmet lang, tapos tong top. And then, bumili kami ng socks dito kasi sabi nila sasakit daw yung shins namin. Tsaka alam mo, mabaho daw yung mga sapatos kasi mas matatanda pa daw sa amin yun. Joke lang, parang 10 years daw yung... Ewan ko ba? Kaya bumili na rin kami. Nagdodoble-doble na lang ako. Heat tech lang pala yung laman namin. Ako, nakadalawang heat tech ako dito. Tapos, tinanggal ko na yung mga jackets ko. Tapos, dito namin nilagay sa orange bag lahat ng gamit namin. This is the gloves that I got. It's medium size. Meron namang pang size dito para malaman mo kung anong size mo. Sa helmet, si kuya na naglagay. So, ibababa mo na lang din to. Kasi nakakasilaw yung snow. So, yan. Itataas mo lang yan. Sila na naglagay ng helmet sa amin. Hindi na kami nagmarunong. So, ito itsura natin guys sa mirror.
mukha tayong highlighter for today's video. But it's okay because gusto mo kitang-kita ka sa snow para hindi ka malunod. Alam mo yun? Maraming pagpipilian dito guys. Iba-ibang kulay. May sizes naman. So guys, bumili rin ako ng headwear kasi madaling malamigan yung panga ko, diba? Yung mukha ko. So yeah, kailangan ko to. Okay na kaming lahat. Ivan, fit check. Fit check. Nice. Okay. JM, fit check. Fit check. Ready na siya. Jax. Pak. Ay, ganda. Ganda. Ito naman ang The Senzons. Super nice outfit. Yes. Tapos bumili rin kami ng ganito kasi nga naglalamig yung mukha ko. Pwede rin ganyan. Pwede rin borrow. Pero bumili na lang kami ng ganyan instead of mag-borrow ng gloves. Exciting. Ganda ng itsura ko. Gandang-ganda ako sa sarili ko today. 等一下，拿到之前先确认一下手。照片只要2000块，在那个贩售卖。 Siya yung tour guide namin tsaka ski instructor. We have lunch, we have water there. Grabe! Ang ganda niya! Alright. So everyone's first time skiing, eh? Yes! First time. Ski boots. So may pang-measure sila here. As you can see, yan yung pang-measure. So lalagay mo lang yung paa mo. Ayan si Mo. Lalagay niya yung paa niya. It's nice and open. I push in the front of the boot. I push down and all the way in. Okay? Okay. I make sure my ski pants are out of the way completely. Right? I push the back of the ski boot in, and you can see this lever over here. You're gonna push down. Alright. Snap close. Ayun. It's just for when the ski's flat, or brake stays there, so I ski up. Eh. Ayan na si Jax. Teka, picture mo. Itong si May, ganap na ganap talaga si ate mo eh. Yeah, nice. Okay, small break. Yeah. Nice. And full break. Easy stuff. There you go. I love it. Thank you so It's a much. pleasure. Gonna go open, and you need to make your way through that orange. Ano ginagawa nila? Oh, so fun! Andito kami sa lift. I don't know what this is called, but it's a ski lift para makapunta kami doon. Yeah. Para wala masyadong tao. Yes! Thank you, Lord! Yay! And big A. Okay ka lang? Okay lang. Love! Oh! Oh yeah, that's good! Oh, wag ka dyan sa gilid! Oh no! Wait, I'm scared! Wait. Benito. 1, 2. Yes. Thank you, Lord. Oh no! I'm gonna fall! Baba na lang tayo.
按压直接滑。Mahal, mindset! Mindset sa kanan! Hello everyone! Welcome back! So, saya ng ski experience, first ski experience natin. And masasabi ko lang, if I would have a chance to do it again, I will do it again. So, nakailang rounds kami ng ski from mataas to pababa. So, nung una, syempre beginner. So, madali lang naman pala talaga siya. Pero ako masasabi ko siguro, you need to be able to be physically active para hindi ka mahirapan. Not like us. Kasi medyo ako sumakit yung legs ko towards the end na. Kasi kulang sa exercise. Tapos ngayon nararamdaman ko na yung sakit. Lalo na yung muscle cramps. Tapos yung pagbagsak ko kanina. Sumemplang ako twice. Yung unang semplang ko is because from the ski lift. Yung going down to the ski lift. Kasi first time mo gagawin yun di ba? So dahil first time mo siya gagawin, alam mo yun, parang hindi mo pa control kung paano ka bababa from the lift. So yun yung unang bagsak. Pangalawang bagsak is because merong bumangga sa akin na lalaki na nagsusnowboard. So wala, hindi ko control yun. Talagang pag binangga niya ako, automatically babagsak talaga kami. So yun, tapos ang saya lang kasi you're doing it with friends who are also their first time to do it. So sila Hazel at saka si June, saka si Senzon's second time na, hindi ko alam, parang ilang time na yata nila. Pero parang it's always the first time daw talaga. Tapos kami, lahat kami, Jax, ako, si Mike, JM, Ivan, kami lahat first time namin. So yun. Tapos, nung bandang huli, kami nila Jax, Hazel, and June, nag-try kami dun sa beginner na pero mas mahabang slope pababa. Na-survive naman. Although, nung bandang huli, makikita nyo sa video before this clip, bandang huli, parang sinasayk ko na yung sarili ko na sana matapos na kasi ang sakit na nung legs ko, nagka-cramps na siya. Yun, so 2 hours yung biyahe papunta dun sa Elysian Gangchon Ski Resort and then 2 hours pabalik. Nauna kaming bumaba kasi sa Dongdaemun kami nakastay. Nakatulog kami sa bus dahil pagod na pagod din kami and all, ni-rent namin lahat ng gears. Pero yung gloves, binili na lang namin kasi hindi ko maalam na may rent pala. Pero mas okay na rin para hygienic, bagong-bago. Pagbaba namin from the bus, diretso na kami dito sa Novotel, sa hotel namin. Tapos makita kami sa premium lounge. Dito kami sa premier lounge nila. Dito na kami kumakain. Nag-early dinner kami. Kasi may dinner din later lahat ng mga magkakasama dito na friends. So magkikita-kita later. Pero makamamaya pa yun kasi 1 hour pa yung biyahe nila pauwi, going to Hongdae. So from here, via bus, sobrang traffic dahil rush hour. We figured na mamaya pa sila makakauwi. Kaya kumain muna kami para when we go up to our hotel room, makarest pa kami and all, freshen up, ganyan, bago makipag-meet sa kanilang lahat. It's our last night here. Tomorrow, we'll be flying to Hong Kong muna. Layover siya. And then, going to the Philippines. Sunday na kami dadating ng Pilipinas. So, yun. Happy Friday! Ito pala guys yung food ko. Asparagus, baked salmon, pasta, mushroom, grilled vegetables, and this pumpkin soup. Si Mike, ewan ko ba dyan bakit cheese yung kinakain tsaka fruits. Hinay-hinay sa cheese, mga love. Ayan, so dito na tayo sa dinner place natin sa Sinchon. Ang restaurant is called Sosin Eso. So nirecommend ni Hazel sa amin. Sila siya na rin ang pumila for us. And dito ang buong gang tonight. So, mag-hi naman kayo dyan. Ayan, Marvin, Jax, Ivan, and JL. Yes. And the Senzons. Of course, Masters of Korea. My husband over here. And of course, first time meeting Hazel King and June. Hello! I love your fit check. Oh my gosh! Nothing beats your fit Pero check. gusto ko tanungin, ang dami niyo pong Hong Kong Disneyland. Adik po ba kayo? Adik kami, adik. Parang na-influence tuloy ako bumili ng merch. Alika na! Bilan kita! Punta tayo! Let's go! Oh! Grabe! Ito yung order namin. So, spicy to, level 2. Tapos yung inaantay namin yung creamy one. Kasi itong bancha, nandito na siya. Yung una naming tinry guys, yung
something beef. Sarap. Kasi noodles pala dito ginugupit. Ngayon lang namin nalaman yun. Kaya talaga, the Senzons, hardcore Koreans. Koreans talaga yung mga yan. Good morning! It's a beautiful Saturday morning. We're about to go to the airport, Incheon Terminal 1. And nandito kami ngayon nakasakay sa airport limousine bus. So, we're very grateful that our hotel, Novotel, is just 20 steps away from the airport limousine bus station, 6001. Yeah, kaming dalawa lang ang pasahero. It's already 6:30 a.m. and 1 hour and 15 minutes going to Incheon International Airport, Terminal 1. Ayun yung mga carry-on namin, tas yung check-in namin nasa ilalim ng bus. So, ito siya. Itsura niya sa likod. So, ang pamasahe namin today ay 17,000 won each adult. Ang flight namin today via Cathay Pacific is at 10 a.m. So, pagdating namin doon, we have around 2 hours more to prepare or 2 hours more to wait. And then, makakarating kami ng Hong Kong, which is our layover, ng around 1 p.m. Tapos, magsistay kami doon for 18 hours yata. Hindi ko na masyado nabilang. Pero ang flight namin the next day is at 7 a.m. So, darating kami ng Pilipinas ng 9:40 a.m. Or earlier pa yan kasi usually maaga naman dumadating si Cathay. So, that ends our trip. Pero before ko pala i-end, tingnan natin kung anong pwede nating magawa or ano yung mga process kapag dating natin ng airport. Pero by the way guys, nakapag-check-in na tayo sa Cathay Pacific. Kung meron akong app ng Cathay Pacific, kaya mas madali. Tapos yung boarding pass is nandito lang siya sa phone. So, pwede mo siya i-add sa wallet mo. Yan yung boarding pass. So, 9:30 ang boarding. Malalaman mo na kung anong terminal, anong gate mo, anong group mo, pati seat number mo dito sa boarding pass. Yan. So, akala ko kanina, kinabahan ako. Akala ko, nag-reschedule na naman ng flight. Sana hindi na kasi it's such a hassle kapag may reschedule or cancellation. Ang tip ko rin sa inyo, kapag pipili kayo ng hotel dito sa Seoul, make sure na may dumadaan na airport limousine bus para hindi na kayo ma-hassle or mag-Uber sobrang mahal or mag-train o kaya papuntang airport. Ito talaga yung pinaka-convenient kasi meron silang mga stations na nasa hotel na mismo. Mamaya kita-kits tayo sa airport. Guys, alam niyo bang 7 a.m. na pero ang dilim-dilim pa rin. Ganito pala pag winter dito. Or ganito pa talaga sa Korea. Hindi ko matandaan. Last year, kung 7 o'clock, ganito pa din ka dilim. We have arrived here in Incheon Terminal 1, International Airport Terminal 1. So mag-self-check-in muna kami to get our bag tags. English. May instructions naman kung paano. Lalagay mo lang yung passport mo dyan. Babasahin lang nila yan. Ayan na yung details namin. Continue. And then magbe-print siya ng bag tag or boarding pass. Mike's passport. So, hindi nag-print yung bag tag namin sa self-check-in. Kaya si ate ina-assist kami sa bag drop. Grabe guys. Punong-puno yung bags na yan. Pero, 21 kilos yung black. 18 kilos lang to. Hanggang 23 kilos kasi yung allowance namin. Okay na kami. Pag may layover ka pala na mahaba, tas the next day yung flight mo, may option ka pala na kunin yung check-in luggage mo. Or may option ka pala na ibaba nila yung check-in luggage mo, hindi sa final destination. Pwede sa layover. Okay, mahalang galing. Pwede pala yun, technically. Pero hindi na namin kinuha kasi meron na kaming mga gamit naman na dito sa mga carry-on namin. So, yan na lang ang dadali namin sa Hong Kong. Punta na kami ng immigration. May mga signs naman, so kamatakot. We have boarded, finally. On time tayo. Yung pag-board and finally, okay, nakadalawang finally. Nakalutang pa ako guys. Nakatulog ako habang naghihintay sa boarding gate. Nananaginip pa ako, Diyos ko. Nakakaloka. So anyway, we are seated in 45K and J. So dalawa lang
tapos 3, tas 2. Maliit siya na Cathay Pacific plane. And okay naman. Excited na akong kumain. Nagugutom na ako. Hihingi na lang kami ng blanket kasi malamig pa din. Hindi na kasi kami nagdala ng makakapal na jacket kasi sa Hong Kong naman ang temperature parang 17 to 19 degrees. So, saktong lamig lang. So, okay na tong Puff-Tech Parka from Uniqlo na binili namin. Tas, naka-heat-tech lang ako na ultra warm ngayon kasi syempre wala na nga kaming makapal na jacket. Malamig pa din sa labas. Grabe, -5 sa labas. Papasok kami ng airplane, mararamdaman mo yung hangin. Sobrang lamig talaga. So, window seat pala tayo, guys. Nasa wing tayo. Tapos yan na, ito na yung harap ko, yung screen. Pero parang wala naman nata akong ganang manood dahil antok na antok talaga ako. Good morning, guys. We're going home. Finally, tapos na ang ating 18-hour layover. So, ang last clip pala was the plane ride. So, pag-land namin dito sa Hong Kong International Airport, ang ginawa namin, lumabas na kami ng immigration. And then, umakit kami ng arrival to go to the Disneyland store. And then, after that, nagpunta na kami sa friend's house namin in Tung Chung. So, doon na kami nagstay. Tapos, natulog lang kami. Yun lang ginawa namin. Natulog, nagkwentuhan with friends, nagpahinga. Yan. Tapos naka 8 hours kami ng sleep. And then right now at, what time is it? 5:59, nandito na kami sa Hong Kong International Airport getting ready for our flight back to Manila. So since this is a layover, we're flying via Cathay Pacific. Diretso na kami ulit ng immigration. Di na kami mag-check-in or whatever. Kasi nagawa na namin yun. Yung bags namin, papunta na sa Manila na yung bags namin. Kasabay namin. So naiwan dito sa airport yung bags namin. So ang dala lang namin ay mga carry-on. Yan lang ang dala namin. So gusto ko i-share sa inyo what you can do when you have layover here in Hong Kong, or if you want to choose to have a longer layover here in Hong Kong, I would suggest na kumuha kayo ng hotel near the airport. Yan ang number 1 tip. So ano yung mga hotels na yun? Novotel City Gate, 4 Points by Sheraton, the Silvery, yung Marriott Sky City, Regala Sky City. You know why? Because they have free shuttle to and from the airport. So kung mayroon kang free shuttle to and from the airport, libre na yun, di ba? Tapos hindi ka na-hassle kasi pag may flight ka the next day, meron ka ng shuttle papunta, tapos pag uuwi ka na sa hotel mo, meron ka ring shuttle papunta, o di ba? So again, hindi na kailangan na mag-check-in kasi nag-check-in na kami kahapon. So, immigration na lang kami. Tapos may boarding pass na rin pala kami. May boarding pass na kami, kaya hindi na kailangan. Mag-immigration muna kami, tutuloy ko yung kwento. Tapos na kami sa immigration. It just took us like 5 minutes to do so. Immigration security check and all. So, dito na kami sa gate namin. Ang gate namin is gate number 2. First time namin dito sa area na to. Ang dami naming first time. Kahit yung gate namin yesterday, first time din namin bumaba doon. So, akala ko sobrang haba ng lakad. Pagbaba namin, immigration na agad. So anyway, what can you do when you have a layover here in Hong Kong? Marami kang pwedeng gawin talaga. But I would suggest, if you have layover for less than like 8 hours, less than 8 hours or 6 hours, maganda na pumunta ka na lang sa mga attractions near the airport. So ano yung mga attractions na yun? Number 1, Ngong Ping cable car. So you can allot 1 hour if magra-round trip ka ng cable car, 1 hour. And then, pag Ngong Ping Village ka naman, allot 2 hours. So, ang suggestion ko, huwag ka na mag-bus papunta sa Ngong Ping. Mag-cable car ka na lang talaga. Round trip ang kunin mo. Kasi, yung isang way is 20 minutes. Tapos yung pabalik, 20 minutes ulit. So, di ba, 40 minutes na yun. Plus, syempre, may lakad-lakad ka pa. Punta ka pa sa terminal. Tapos, terminal ng cable car, di ba? Tapos gusto mo pa sigurong mag-libot-libot, ganyan. So, yun ang maganda. Number 2, you can actually shop
shop in Citygate outlets. So, yun yung mga outlets where Coach is, Tory Burch, Lululemon, yun yung mga nakasale kasi dyan. North Face, yan. Ang daming nakasale dyan sa Citygate outlets. Tapos meron na ring bake house doon. Pwede ka nang bumili ng egg tart mo, pampasalubong. You can allot minimum 2 hours for your shopping. Kasi pag 1 hour, sobrang bitin yun, di ba? And then, pwede ka na rin kumain ng masarap na Hong Kong food. So, I would suggest, merong masarap kaming kinakainan near the airport, which is beside MTR Tung Chung Station. Ang pangalan ng restaurant ay Hong Kong Day na-vlog ko na yan sa last vlog natin sa Hong Kong January din. Tapos you can order pineapple bun, yung malaking pineapple bun nila there. And then, pwede ka na rin kumain ng basta maraming kainan sa paligid ng MTR Tung Chung Station. You can also go to Futong Plaza. Yun yung connected na mall sa Citygate outlets. Katabi lang din yun ng MTR Tung Chung. Pwede kang mag-Cafe de Coral, pwede kang mag-DS Groceries, Bestmart 360, meron doon. Pwede kang bumili ng mga pampasalubong mo. Nandun lang siya sa area na yun. Hindi ka na kailangan lumayo. And then number 4, yun nga, pwede ka na kumain ng bakehouse egg tarts kasi yun naman yung isa sa mga pinupuntahan talaga dito sa Hong Kong. And then number 5, pwede kang mag-Disneyland. So I would suggest, since malapit lang yung Disneyland sa airport, at least mag-allot ka ng 6 to 8 hours para masulit mo yung park. Para naman hindi ka nagmamadali, di ba? Tapos abutin mo na until momentous. Tapos pagka konti lang yung time mo, kung may extra budget ka, mag-premier access ka na para makasakay ka sa rides, hindi ka na kailangan pumila. Tapos you can enter anytime. Like ako, lagi kaming lunchtime or after lunch kami pupunta ng park. Tapos magsistay kami hanggang momentous para maabutan mo na yun. Sana kapag ka nag-Disneyland ka, hindi naman yung flight mo gabing-gabi. Kasi kunwari, ang flight mo ay 10:50 p.m. posibleng umabot ka. Pero pagkatas ng fireworks like 9 o'clock, punta ka na kaagad sa mag-taxi ka na papunta dito. So aabot ka sa flight mo ng 10:50. Tapos syempre dapat memorize mo na yung airport para hindi ka na maghahanap pa ng signs and all. Sana at least the next day na yung flight mo pag magdi-Disneyland ka. Or yun nga, bibilisan mo lang talaga. Kasi kung 10:50 ang flight mo, sigurado 10:20 boarding mo na. So aabot ka technically. Usually ang walk from the park, unless sa pinakalikod ka sa Disneyland, pag nanood ka ng fireworks, is around 15 to 20 minutes walk until MTR. Number 6, pwede ka mag-city. Pwede ka pa rin naman mag-city, pero I would suggest, kapag 8 hours and above yung layover mo, dun ka lang mag-city para hindi ka na nagmamadali. Kasi lalo na kung hindi mo pa memorize yung Hong Kong, diba? Or kung 6 hours, kaya rin naman, pero magmamadali ka. Alam mo yun? Para marami kang magawa sa city, like mag-food trip ka, o kaya magpunta ka sa Pic Tram, sa Harbor, yung mag-picture-picture ka sa TST Promenade, ganyan. Basta, kung i-risk mo na magsisity ka, kaya siya kung memorize mo na yung Hong Kong. Kaya dapat talaga, if first-timer ka, i-familiarize mo na yung sarili mo sa mga gusto mong puntahan at paano pumunta. Naka-Google Maps naman yan. Calculated yung hindi naman sila nalilate dito. So, yung travel time, malalaman mo na talaga agad. So, okay, gusto mo na puntahan yung mga yan. So, paano ka lalabas ng airport from here? Para makalabas ka ng airport, kailangan, syempre, lumabas ka ng immigration. So, yun. Kaya tago mo yung boarding pass mo. Hindi mo pwedeng itapon yung boarding pass kasi kailangan mo yan. I suggest talagang yung boarding pass mo, i-keep mo yan until makauwi ka ng Pilipinas. Kasi, kunwari, kailangan mong gamitin travel insurance mo, kailangan nila yung physical ticket mo na yan, yung picture ng ticket mo na yan. So, anyway, anong pwede mong sakyan? Paglabas mo ng airport, meron doon mga bus. Sasakyan mo, bus S1. Ang S1, bababa siya sa Tung Chung MTR Station or sa Citygate outlets. Pwede ring bus S56, which is yung ginamit namin kahapon ng bus. Bus S56, medyo matagal na yung travel time niya kasi dadaan siya talaga sa mga residential area like Caribbean Coast, ganyan. Pero dadaan pa din siya sa Citygate outlets sa MTR Tung Chung. So, bus S1 and bus S56. Hindi ko nakita kung magkano yung pamasahe from airport to Tung Chung. Mura lang siya. Siguro less than 100 pesos. So yun, sana makatulong if in case you need to or you want to go out when you have a layover. Na-try na namin kami ni Mike mag-asawa. Yung 2 flights namin ago dito sa Hong Kong, meron kami layover na 5 hours. Ang ginawa namin, kumain lang kami sa Citygate outlets at saka bumili ng iPhone sa Fortress. Tapos bumalik na kami agad. Mabilis lang yung 5 hours. Akala mo matagal siya pero mabilis talaga siya. So we're actually flying home today and we'll see you at the feast later at 2 p.m. So Sunday ngayon So sisimba tayo guys. Yun lang. I hope that you enjoyed this
this South Korea layover in Hong Kong series. Hope you will like and subscribe and share this video to your friends. Tapos, ano pa ba? If you have questions, please comment it. And if you have suggestions, comment it. And thank you for being here. Thank you for supporting. Bye! See you in my next vlog.